Tumingala ka na ba sa gabi at nagtaka tungkol sa mga mysterious lights na mabilis na tumatawid sa kalangitan? Galing ba sila sa ibang planeta o baka bisita sila mula sa ibang dimensyon? Ngayon, tatalakay natin ng isang fascinating theory na nagpo-propose ng ibang perspective sa unidentified flying objects, ang interdimensional hypothesis. Ang hypothesis na ito ay nagsasuggest na ang UFO sightings ay maaaring hindi talaga mga extraterrestrial, pero baka entities sila mula sa ibang dimensyon na nagko-coexist kasabay natin. Isa itong mind-bending concept na nag-challenge sa ating pang-unawa ng reality at nagbubukas ng bagong possibility para sa exploration. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Magawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang interdimensional hypothesis ay isang astig na konsepto. Parang galing ito sa isang sci-fi movie, pero may mga tao na naniniwala na ito ay posibleng totoo. Ang hypothesis na ito ay nagsasuggest na ang mga UFOs na nakikita natin ay hindi talaga galing sa outer space, kundi mula sa ibang dimensions na nag-i-exist nga kasabay natin. Imagine that, parang may invisible neighbors tayo na nakatira sa same space katulad natin, pero nasa iba nga lang dimension. Baka nagtataka ka, ano ba talagang dimension? Well, in simple terms, ang dimension ay iba't ibang levels ng reality. Nakatira tayo sa 3-dimensional world, di ba? May length, width, at height tayo. Pero according sa hypothesis na ito, baka may iba pang dimensions lampas sa ating pangunawa. Ang mga dimensyong ito ay maaaring magkaroon ng kanilang sariling laws of physics at sariling anyo ng mga buhay. So, pag nakakita tayo ng UFO, ang interdimensional hypothesis ay nagsasuggest na hindi natin nakikitang isang alien spaceship mula sa ibang planeta. Pagkus, baka nakakakita tayo ng isang nilalang mula sa ibang dimensyon. Parang nakahanap sila ng paraan para makatawid sa ating reality. Ang wild, di ba? Pero tandaan natin, hypothesis lamang ito. Isa lang to sa maraming ideya na naiisip ng mga tao para i-explain ang UFO sightings. At bagamat ito ay isang kaakit-akit na konsepto, importante na i-approach natin to with an open mind and a healthy dose of skepticism. After all, extraordinary claims require extraordinary evidence. Ngayon, pag-usapan naman natin kung saan ba nanggaling ang hypothesis na ito at sino nga ba mga key figures sa likod nito. Ang interdimensional hypothesis ay unang ipinanukala ng mga ufologists na mga tao na nag-aaral ng UFOs. Ilan sa mga key figures na ito ay sina Demain Lane, ay isang American author at occultist na unang nag-propose ng ideya na ang UFOs ay posibleng interdimensional kesa extraterrestrial. Si John Keel naman ay isang journalist at ufologist na sumulat ng maraming bagay tungkol sa UFOs at paranormal phenomena. Naniniwala siya na ang UFOs ay hindi physical spacecraft, kundi manifestations ng isang phenomena na lumalagpas sa kasalukuyan nating pang-unawa sa katotohanan. Si J. Allen Hynek naman ay isang astronomer, professor at ufologist. Nagsimula siya bilang skeptic. Nagtrabaho bilang scientific advisor para sa US Air Force sa kanilang UFO investigations. Pero over time, naging convinced siya na ang ilang UFO sightings ay hindi madaling mabaliwala at nagsuggest siya ng interdimensional explanation ay malaki ang possibility. Si Jacques Vallée naman ay isang computer scientist, venture capitalist, author, ufologist at dating astronomer. Nagpropose siya na ang UFOs ay hindi lamang physical craft mula sa ibang planeta pero posibleng parte ng isang mas malawak na kategorya ng phenomena na kasama ang mga religious miracles, visions at encounters sa mga mythical creatures. Ang mga individual na ito ay malaki ang nai-contribute sa development at popularization ng interdimensional hypothesis. Ang kanilang trabaho ay nag-spark ng debate at discussion sa larangan ng ufology at sa higit pa. So, napag-usapan na natin ang interdimensional hypothesis pero hindi ito ang nag-iisang hypothesis. Obviously, may iba pang theories na nagtatangkang ipaliwanag ang UFO sightings. Tignan na lang natin kung paano sila nag-stack up laban sa ating interdimensional theory. Una, meron tayong extraterrestrial hypothesis. Ito marahil ang pinakakilalang theory. Nagsasuggest ito na ang UFOs ay spacecraft mula sa ibang mga planeta. Ang ideya ay may intelligent life sa ibang parte ng universe at pinibisisa nila tayo gamit ang kanilang high-tech spaceships. Astig na ideya pero hindi nito na ipapaliwanag
kung bakit hindi pa tayo nakakahanap ng concrete evidence ng extraterrestrial life. Sunod, meron tayong psychosocial hypothesis. Ang theory na ito ay nagsasuggest na ang UFO sightings ay mas maigi na ipaliwanag bilang psychological o social phenomena. Sa ibang salita, kapag nakakita ang mga tao ng UFOs, hindi talaga sila nakakakita ng physical objects. Sa halip, nagkakaroon sila ng hallucinations o misinterpretations ng natural phenomena na influence naman ng kanilang cultural at social expectations. Bawat isa sa mga theories na ito ay may kanya-kanyang strength at weaknesses at wala sa kanilang makapagbigay ng definitive explanation sa lahat ng UFO sightings. Pero yun na ang nagpapaganda sa topic na to. Marami pa tayong hindi alam at bawat bagong sighting ay nagdadala sa atin ng isang hakbang na mas malapit sa pagtuklas ng misteryo na ito. Pagdating sa evidence, karamihan dito ay anecdotal, pati sa mga reports ng UFO sightings at encounters sa mga kakaibang nilalang. May mga proponents ng hypothesis na nag-point out din sa historical at mythological accounts ng supernatural creatures bilang ebidensya ng nakaraang interdimensional encounters. Sinasabi nila na ang mga accounts na ito ay maaaring ma-interpret bilang pakikipag-ugnayan sa mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Gayunpaman, sinasabi ng mga kritiko na hindi sapat ang anecdotal evidence para suportahan ang ganitong kalaking pahayag. Sinasabi nila na ang personal experiences at eyewitness accounts ay madalas hindi reliable at pwedeng ma-impluwensya ng iba't ibang factors. Kasama na nga ang misinterpretation, memory errors at kahit na hoaxes. Isa pang criticism ay hindi daw falsifiable ang interdimensional hypothesis. Ibig sabihin, walang paraan para patunayang mali ito. Ito ay isang key principle sa science. Para maging scientific ang isang theory, dapat may paraan para i-test ito at potentially patunayang mali. Dahil nga wala tayong paraan ngayon para mag-test ng ibang dimensions, may mga critics na nagsasabi na ang interdimensional hypothesis ay isang philosophical idea lamang kaysa sa scientific theory. Pero kahit may mga criticisms, patuloy pa rin ang interdimensional hypothesis na maging topic of interest sa field ng ufology. Nag-challenge ito sa ating understanding ng reality at nag-encourage sa atin na mag-isip outside the box. At sino nga ba nakakaalam? Habang nag-a-advance ang ating scientific knowledge, baka isang araw makahanap tayo ng paraan para i-test ang hypothesis na ito at malaman nga ang katotohanan tungkol sa UFOs. Alam mo ba kung ano talagang masaya? Yung makita kung papaano ang mga mind-bending theories tulad ng interdimensional hypothesis ay nakaka-impluwensya sa ating popular culture. Ang movies, libro, TV shows o ano man ang maiisip mo, ang ideya ng ibang dimensyon ay naging gold mine para sa mga storytellers. Like for example, ang hit Netflix na Stranger Things. Ang show ay may parallel dimension na tinatawag na upside down. Ito ay isang madilim at nakakatakot na salamin ng ating sariling mundo at tinitirhan ng mga kakaibang nilalang. Pamilyar ba? Yun ay dahil ito ay isang classic example ng interdimensional hypothesis. O kaya, tignan lang natin ang Marvel Cinematic Universe. Ang konsepto ng multiple dimensions ay isang key part ng kanilang storyline. Ang mga karakter tulad ni Doctor Strange ay regular na naglalakbay sa pagitan ng iba't ibang dimensyon at nakakasalamuhang iba't ibang kakaibang nilalang sa daan. Kahit ang video games ay nakisali na rin sa action na ito. Ang mga laro tulad ng Control at Half-Life ay may interdimensional travel bilang core part ng kanilang gameplay. Pero hindi lang ito tungkol sa entertainment. Ang mga kwentong ito ay tumutulong para maipakilala ang complex ideas tulad ng interdimensional hypothesis sa mas malawak na audience. Napapalabas ito ang ating curiosity at nag-i-inspire sa atin na magtanong tungkol sa nature ng ating reality. Kaya next time na manood ka ng sci-fi movie o maglaro ng video game, magabang ka para sa mga interdimensional themes. Baka ma-surprise ka kung gaano sila kadalas lumabas. Alam mo, kahit na intriguing tong hypothesis na ito, isa lang to sa maraming theories na nandiyan dyan. Ang katotohanan tungkol sa mga UFOs, well, mystery pa rin. Pero hindi ba yun ang nakakapukaw ng damdamin? Yung unknown, nag-i-invite ng curiosity. At yung curiosity, nagdadala naman ng discovery. Habang patuloy tayo sa pag-explore at sa pag-aaral, sino nga bang nakakaalam kung ano ang madidiscover natin? At kung gusto mong video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.